Still praying as I onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and stand. My faith on heaven's stable. Higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has known His right to say, where doubts arise, and fears dismay. Though some may climb the wings of eagle, my prayer, my desire, higher. Lord, lift me up and stand. My faith on heaven's stable. Higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost high and catch a gleam of glory bright. But still I'll pray till heaven found. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My faith on heaven's stable. Higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Master, the tempest is raging, the billows are tossing high. The sky is o'ershadowed with blackness, no shelter or help is nigh. Carest thou not that we perish? How canst thou lie asleep, when each moment so madly is threatening a grave in the angry deep? The winds and the waves shall obey thy will. Peace, be still. Whether the wrath of the storm doth see, or demons or men or whatever it be, no waters can swallow the ship where lies the Master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey thy will. Peace, be still. Peace, be still. They all shall sweetly obey thy will. Peace, peace, be still. Master, with anguish of spirit, I bow in my grief today. The depths of my sad heart are troubled. Awaken and save, I pray. Torrents of sin and of anguish sweep o'er my sinking soul. And I perish, dear Master. Oh, hasten and take control. The winds and the waves shall obey thy will. Peace, be still, peace, be still. Whether the wrath of the storm doth see, or demons or men or whatever it be, no waters can swallow the ship where lies the Master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey thy will. Peace, be still. Peace, be still. They all shall sweetly obey thy will. Peace, peace, be still. Master, the terror is over, the elements sweetly rest. Earth's sun in the calm lake is mirror, and heaven's within my breast.
blessed Redeemer, leave me alone no more. And with joy I shall make the blessed harbor, and rest on that blissful shore. The winds and the waves shall obey thy will. Peace, be still, be still, be still. Whether the wrath of the storm shall see, or demons, or men, or whatever it be, no waters can swallow the ship where lies the Master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey thy will. Peace, be still, peace, be still. They all shall sweetly obey thy will. Peace, peace, be still. Your only Son, no sin to hide, but you have sent him from your side to walk upon this guilty sod, and to become the Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. Your gift of love they crucified. They laughed and scorned him as he died. The humble King they named a fraud, and sacrificed the Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. I was so lost, I should have died, but you have brought me to your side, to be led by your staff and rod, and to be called the Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, till I am just a Lamb of God. Maganda po yung lyrics ng kantang yun. Ano po, ang ating pag-aaral. Sinasabi ng ating Panginoon na yung naging Lamb of God, the Lamb of God. Pero tayo po, nung tayo linisin sa dugo ng ating Panginoon, tayo po yung magiging a Lamb of God. So, ibig sabihin, kailangan din po natin magsakripisyo katulad ng ating Panginoon. So, tayo po ay patuloy na po sa ating pag-aaral. Excuse me, mga kapatid. Magandang gabi uli, mga kapatid. Meron lang po tayong nais sandali. Tayo po ngayon ay mag-aaral po sa gabing ito, bagamat Sabado po ng gabi. Ito po yung panahon ng mga ibang mga umaangaral na kumisan gumagawa po sila ng kanilang mga mensahe. Ano po. Pero ako tapos na po. Ano po, kasi ako either na meron na pong advance na natapos o
kung may bagong ginagawa, usually Lunes ng gabi o Martes, ginagawa na po natin yan. Tapos i-review na lang natin sa Sabado. At kasi pag Sabado ng gabi mo magagawin yung sermon, marami kang mamimiss dahil madali ka sa yung paggawa ng iyong mensahe. So binabati po natin ang ating mga kaigsuonan. Maayong gabi sa inyong tanan, mga igsuon. Binabati rin po natin ang ating mga kabugtuan sa may Samar, Leyte. Maupoy na gabi sa mga kabugtuan. Dito po sa mga ating po mga katugaran na sa may Bicol Region, Diyos marahin na banggi sa Tugabos. Sa ating po mga kakabsat, na ibang garabi, kada ko'y amin, kakabsat. At sa ating po mga taga-Pangasinan, po, mga kapatid at mga kaibigan. Yung isang aking pinsan po nakatira sa may Urbis Tondo, Pangasinan. Masanto sa labi at sa kayo namin. Sa amin po, taga Pampanga, Tangla, Sambales, Bataan, bahagi ng Nueva Ecija, bahagi rin ng Bulacan, may mga Kapampangan din po dyan. May pabengke ko nga. Kung hindi po nyo alam, ang salitang Luzon, ang island of Luzon, galing po sa kaharian ng Luzon. Yun po ang original ng pangalan ng kaharian ng Pampanga. No po. Siya, once upon a time, ito yung malaking kaharian sa isla ng Luzon. Yun po yung napag-alaman ko sa isang historian na nasa YouTube. Ano po? So, kaharian ng Luzon. Yan ang naging island of Luzon. Marami po mga sikat na mga tao, na mga Lakandula, yung mga yan. Yung po, yung mga Kapampangan, ano po. Yung pong lugar po ng Tondo, Manila, yan ay lugar ng mga Kapampangan. Malaki po ang Kapampangan noong unang panahon. So, tayo po ay magpapatuloy na po sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Ang ating pong pag-aaral actually very, very basic tungkol po sa church benevolence. Paano po natin gagawin ang church benevolence? Ang Pilipinas po ay isang lugar na malimit na binibisita ng mga natural calamities. Ano po? Meron tayong mga bagyo every year, average 20 typhoons a year. Meron tayong mga earthquakes, volcanic eruptions. Meron po marami landslides, etc. Marami. Tayo po ang number 1 yatang bansa sa dinadalaw ng mga natural calamities. So, sa maraming pagkakataon, nagkakaroon po ng mga pangangailangan ng mga kapatid. So, nagkakaroon ng church benevolence. Karamihan po ng mga churches sa Pilipinas, Churches of Christ sa Pilipinas ay hindi self-supporting. Madalang lang po ang mga kongregasyon na kaya nilang tulungan ang kailang sariling mga kapatid sa isang local church. Madalang lang. Usually tayo maasa sa labas, American Brethren, etc. na tumutulong sa atin sa ganung klaseng pagkakataon. Ang church benevolence, ito po ay isang malawakang issue sa mga kapatid hanggang sa panahon natin ngayon. Nagsimula po ito noong 1950s, pagkatapos po ng World War II, hanggang ito'y dumating sa sakdula noong 1960s, at nagkaroon po ng paghihiwalay sa mga kapatid na naniniwala na ang local church ay maaaring tumulong kahit sa mga hindi mang kapatid. On the other hand, may mga kapatid at kasama po ang inyong lingkod na naniniwala ayon sa sinasabi ng Bagong Tipan nang dapat tulungan ng isang local church ay yung lamang nangangailangang mga kapatid. So very, very basic. Ang benevolence, church benevolence o benevolence, necessarily implies na mayroong isang pangangailangan. When there is no need, kung walang pangangailangan, then there is no need for church benevolence. Kung walang nangangailangan, di dapat tulungan. Yan po ang makikita nating very basic definition of church benevolence.
Ito yung lumalabas lamang pag merong pangangailangan. Yun ang makikita natin. At marami pong lahat po ng talata na babasahin natin sa Bagong Tipan. Kapag isang local church ay tumutulong, ito ay tumutulong sa mga nangangailangan mga kapatid. Ako po'y nagtataka sa mga kapatid na naniniwala na ang local church ay maaaring tumulong sa mga hindi kapatid. Wala naman silang mga talata na magpapakita na gayon nga. Ang pinapakita ilang mga talata ay mga talatang patungkol sa pagtulong ng mga individual, hindi ng church. Marami na akong karanasan sa church benevolence discussion, So, hindi naman ako nagmamayabang, pero alam ko na yung punot dulo ng mga pagmamatwid ng mga kapatid na naniniwalang maaaring tumulong ang local church sa mga hindi kapatid. Wala po silang biblical authority na gawin nila yun. Dahil lahat po ng mga examples na tumulong ang isang local church ay sa mga kapatid. Halimbawa po sa Acts chapter 2, yung mga kauna-una naging mga Kristiyano sa kasaysayan, sila nagkaroon po ng pangangailangan ng mga kapatid dahil karamihan sa mga naunang mga naging Kristiyano ay mga dayuhan, mga dayuhang mga Hudyo na galing sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Dahil sila po ay turista lang. Basically, turista sila eh. Hindi talaga sila taga Jerusalem. So definitely, kakaunti lang kailang may limitasyon ang baon nilang pera. So dahil kailangan nilang manatili sa Jerusalem dahil sa pagtuturo ng mga apostol. So dumating ang panahon na wala na silang pera. Wala na silang itutuso sa kailang mga pangangailangan. Kaya nagkaroon ng benevolence. Dito po sa Acts chapter 2, verse 44, verse 45, now all who believed were together and had all things in common, and sold their possessions and goods, and divided them among all as anyone had need. So, ibig sabihin, pinagbili ng mga taga-Jerusalem, yung mayroong extra pag-aaral. Itong tandaan natin sa ating pag-aaral. Kung yung kaisa-isang bahay mo, ibebenta mo, saan ka titira? So, by necessary inference, yung mga kapatid na nagbenta ng kailang ari-ariya, na ito yung mga kapatid na may extra ari-ariya. So, hindi nila pwedeng pagbili, tinitirahan nila, siya titira. Ganun ang pag-aaral, makikita natin. Wala tayong mababasa, but by necessary interest and by common sense. So, pinagbili nila yung mga extra pag-aari, at yung kailang pinagbilan ay binigay sa local church at ginamit sa pagtulong sa mga kapatid na nangangailangan kanya. Dito po sa Acts chapter 4, ganun din, nulit lang po sa atin. Dito po sa verse 34 at mga sumusunod, nor was there anyone among them who lacked. For all who were possessors of lands or houses sold them and brought the proceeds of the things that were sold, and laid them at the apostles' feet, and they distributed to each as anyone had need. So yun po makikita nating pattern sa church benevolence. Tumingin po tayo isa sa chapter 11. Nagkaroon ng famine sa buong sanglibutan at yung local church sa Antioch ay tumulong sa mga kapatid na nasa Judea. Dito basahin po natin sa verse 27 hanggang verse 30. And in these days, prophets came from Jerusalem to Antioch. Then one of them, named Agabus, stood up and showed by the Spirit that there was going to be a great famine throughout all the world. This also happened in the days of Claudius Caesar. Then the disciples, each according to his ability, determined to send relief to the brethren dwelling in Judea. This they also did and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul. So, tingnan ninyo, ang tinulungan nila yung mga kapatid sa Judea. Kung mga tayo magtatanong, ito po ay famine throughout all the world. In other words, kung may mga kapatid na nangangailangan sa Judea, mas marami yung mga hindi kapatid na nangangailangan. Pero ba't din na tinulungan? Tinulungan nila yung mga kapatid na nangangailangan. Kung titignan, susuriin natin lahat yan, makikita po natin ang talagang pattern ng pagtulong ng local church ay sa mga nangangailangang
mga kapatid. Yun ang talaga makikita natin. Wala tayong makikita ng evidence otherwise. Makita na sa Acts chapter 6, tinulungan ng local church yung mga babaeng bao na nasa Jerusalem. Church, yung mga babaeng bao ng mga Ebreyo. Interesting po, tingnan ninyo. In the Acts chapter 6, may dalawang grupo ng mga kapatid. Yung mga Ebreyo, so taga Jerusalem. Ang salita nila ay Hebrews. Pero may mga Hudyo na hindi Hebreo kailang salita. Dito sa New King James, now in those days when the number of the disciples was multiplying, there arose a complaint against the Hebrews by the Hellenists because their widows were neglected in the daily distribution. Ito mga widows, kailangan tinutulungan to. Later on sa 1 Timothy chapter 5, ito yung mga tunay na babaeng bao na walang maasahan. Ganyan. So, tinutulong. Pero nagkaroon ng problema, yung mga Hellenist. Ito yung mga dayuhang mga Hudyo. Ang salita niya ay Greek dahil siyempre ng international language ng panahon na yon. Yung mga Hebrews, ito yung mga Hudyo na taga-Judea, ng salita nila ay Hebreo. Pero pareho sila mga Hudyo. So, kumisa talaga natural yan pagka yung sarili mong kalahi ang unahin mo sa tulong, pero hindi dapat. Dahil racial prejudice pa pag gano'n. Yun ba? So, yun makikita nating pattern ng pagtulong ng local church. Ito'y itinutulong lamang sa nangangailangan ng kapatid. Bakit? What's the principle behind? Ito po ang dapat nating unawain. Ang basis ng church benevolence ay dahil meron tayong spiritual fellowship. Kaya hindi ka maaaring tumulong sa hindi kapatid na galing sa local church because we do not have fellowship with non-Christians. Diba? Maliwanag po ito sa Romans chapter 15. Ito sinasabi sa atin dito sa Romans chapter 15. Ano po? Dito po sa verse 26. For it pleased those from Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor among the saints who are in Jerusalem. Maliwanag po yung poor among the saints in Jerusalem. It pleased them indeed, and they are their debtors. For if the Gentiles have been partakers of their spiritual things, dahil nga po yung mga Hudyo ang nangalang ebanghelyo sa mga Hentil. At ngayon sila ay mayroong spiritual fellowship sa isa't isa. For if the Gentiles have been partakers of their spiritual things, their duty, sabi ng iba, is also to minister to them in material things. Ang dahilan ay dahil sila ay mayroong spiritual fellowship. Kaya nga po ang local church, limitado lang ang kanyang pagtulong sa mga kapatid dahil nga po sa katotohanan, church benevolence is a result of having spiritual fellowship. Ay dahil wala tayong spiritual fellowship sa mga non-Christian, so hindi pwedeng tumulong ang local church sa mga hindi Kristyano. Yun ang principle behind. Samantalang ang pagtulong ng individual, ito ay bunga ng paggawa ng mabuti. Kaya ang gawa ng mabuti sa lahat ng tao kanya, lalong-lalo sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Although, priority pa rin natin kung natulungan ang mga kapatiran kaysa sa mga hindi kapatiran, kahit individual ka pa. Pero pwede kang tumulong sa mga hindi kapatid sa sarili mong pera. Kapag sinabi ng church benevolence, ito'y galing sa church treasury. Pagka ito individual benevolence, ito'y galing sa pananalapi ng isang individual. Yan, simple lang po. Ano po? Kapag bukas ang ating pag-iisip, wala tayong prejudice, wala tayong ano ba yung tawag nyo? Preconceived belief. Madaling maintindihan ang katotohanan. Dahil tayo bukas ang ating kaisipan. Yun ang sikreto niyan. Kahit tayo Kristiyano na at nag-aaral tayo sa Biblia, open-minded tayo kung ano sinasabi ng Biblia na ating tatanggapin. Kahit halimbawa, meron tayong ginagawang hindi tama na hindi natin alam. O hindi natin inaalinta ng mali pala yun. Tapos nabasa natin ang Biblia at nalaman natin yun ay mali, kailangan natin palitan. Hindi pinag-uusapan rito ang personal pride. Ang pinag-uusapan rito yung kaligtasan natin. Pagka pinipilit natin ng pride,
Wala tayong kaligtasan, hindi ka maliligtas. Hindi tayo nakikipag-ayos sa isa't isa. Kailangan tayo magkipag-ayos sa Diyos. Na dapat ayusin natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Kung tayo po may maling tuturo, maling ginagawa, na hindi walang authority na galing sa Diyos, alisin natin yan by all means. Dahil pag hindi natin ginawa yan, tayo po ay hindi maliligtas. It is not face-saving. Hindi natin niligtas ang kahiyan ng ating mukha. Nililigtas natin ang ating kaluluwa. Kaya yung mga kapatid, ang appeal po natin sa mga kapatid na naniniwala na ang local church pwedeng tumulong sa hindi kapatid, be open-minded. Ano bang sinasabi ng Biblia? Huwag natin ipilit ang isang bagay na hindi natin mapapatunayan sa banal na kasulatan. We have to have the scriptural evidence na ito'y tinuturo nga po ng mga banal na kasulatan. Ngayon, punta tayo sa ating punto. Ba't anong punto natin? Dito po sa Pilipinas, sa my personal observation, pagka mayroong benevolence, we equally distribute. Yun ang ginagawa, we equally distribute. Sabi, halimbawa, kung isang nilapuan tayo ng bagyo, nakita natin, tapos nagkaroon ng distribution ng benevolence, tapos pantay-pantay lang ang pagbabahagi. Alam niyo, hindi yan structural eh. Actually, hindi tama yan eh. Parang inaiwasan lang natin na may mga kapatid na masasaktan o maingit. Kapag meron tayong spirito ng pagkakaingit, spirit of envy, spirit of jealousy, hindi tayo mature. In other words, kahit na dinapuan tayo limbawa ng bagyo, super typhoon yan o typhoon lang o something, at tayo po ay nagkaroon ng adverse effect o natamaan tayo. Pero kung di ka naman natamaan, kaya dumapo pa yung bagyo sa lugar mo, you don't need benevolence. You do not need to be helped. Huwag kang humingi ng tulong. Kasi nagkakasala tayo pagka gano'n. Ng church benevolence necessarily implies a need. Merong pangangailangan. Tandaan po natin, ang pangangailangan ng bawat isa hindi pare-pareho. Kasi siguro niyo, ang basic makikita natin doon sa unang binasa natin talata, pansinin ninyo. Yun bang lahat ng mga kapatid sa Jerusalem ay tinulungan nila? Hindi. Hindi lahat. Bakit? Paano mo tutulungan yung nagbenta ng mga pag-aari nila? Mayroong kakayahan nyo. Hindi tinulungan nyo. Di ba? Sino lamang ang tinulungan? Basahin po natin sa verse 45. And sold their possessions and goods and divided them among all as anyone had need. Ganon din po sa Acts chapter 4. Basahin natin. Dito po sa verse 35. And laid them at the apostles' feet, and they distributed to each one as anyone had need. So in other words, ang basis ng pagtulong ay sa iyong pangangailangan. Anong extent ng iyong pangangailangan, yun ang itutulong sa iyo. If there's an opportunity sa isang local church. In other words, kung isang pamilya na may 10 anak, at may pamilya ng 2 anak, hindi parehong tulong ibibigay sa kanila. Dahil iba ang antas ng kailang pangangailangan. Nakukuha yung point natin. Kasi ang iniiwas, nakakausap pa ibang mga mangaral, sabi nila, iniiwasan lang kasi natin magkaroon ng higitan sa mga kapatid. Minsan mga preachers, they have the spirit of envy. Ang sinibig ko sabihin, kapag kalimbawa, ikaw ay nabigyan ng benevolence bilang isang mangaral at i-distribute mo sa local church kung saan ka nangangaral, tapos yung isang mangaral hindi siya nabigyan ng benevolence, minsan nagagalit sila. Na ba't kami hindi nabigyan? Huwag tayo maingit. Minsan wala lang pagkakataon na mabigyan ka ng tulong. Pero sa ibang pagkakataon, maaaring bibigyan ka ng tulong. Alam po niyo yung spirit of envy, yan po yung nagpapakita ng spiritual immaturity. Dahil hindi dararapat ang espiritu ng pagkaingit sa loob ng local church. Bawal po yun eh.
Yun sa Corinth, ito sila yung pinaka talamak na halimbawa nang meron silang spirit of envy. Dito po sa 1 Corinthians chapter 3, ano po? Nagkaroon sila ng problema sa mga mangangaral. Ibang pagtingin nila sa mga mangangaral. Tinataas nila yung mga mangangaral. Ito yung pinaliwanag ni Apostle Paul sa 4 na kabanata na hindi dapat na ganoon kanya. Bakit hindi maituro yun ni Apostle Paul? Bakit di nila kailangan hindi nila kayang tanggapin yung katotohanan na yun? Dito po sa 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 3. And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. I fed you with milk and not with solid food. For until now, you were not able to receive it. And even now, you are still not able. Pansinin natin, meron ng taon ang dumaan nung itatag ni Pablo, sinimulan niya ni Pablo ang church sa Corinth at nung pagsumulat siya sa Corinth. Meron ng panahon dumaan. Pero parang wala silang paglago sa kailang pananampalataya. Dahil hindi pa rin nila kayang tanggapin yung spiritual meat o yung matitigas na bahagi ng ating pananampalataya. For you are still carnal, kanya. For where there are envy, strife, and divisions among you, are you not carnal and behaving like mere men? Hindi tayo tao lang o pagkaraniwang tao, tayo mga Kristiyano. Kanya. Kung merong spirito ng pagkakaingit, pagkagulungan, ng pagkababahagi kanya, hindi pa rin kayo mature. Yun ang sinasabi sa atin. So, kung merong spirito ng pagkakaingit sa loob ng local church, that's your spiritual immaturity. Kailangan ituruan ng mga mangaral, ng mga kapatid doon, no, hindi ganoon. Dapat ang kailang magiging dandamin. Hindi tayo dapat mahigit. Dito pa rin po sa 1 Corinthians chapter 12. Nagkaroon din po siya ng espiritu ng pagkakainggit ng mga taga-Korinto dahil sa pagkaiba-iba ng mga kalob na naibigay sa kanila. Merong speaking in tongues, prophesying, etc. etc. Ang gusto nila sila magsalita ng wika kasi ano nga naman yun, napakaganda pakinggan po, nakapagsasalita ka ng ibang wika. Parang katulad ko, hindi mo ako nagmamayabang. Natuto ako ng ilang mengway, magandang sa sarili mo yun. Dahil pero yun ang kaisipan ng mga taga-Korinto. Ano sabi ni Pablo? Hindi kayo dapat ganun ganyan. Dahil kayo ay isang katawan. Sabi nga po sa verse 25, that there shall be no schism in the body, but that the members should have the same care for one another. Ganyan. Meron kayong pare-parehong pagmamalasakit sa isa't isa. Ito mga kalob na ito na binigay ng Diyos ay ayon sa minabuti ng Diyos. Ganyan. So, di kayo dapat magkaroon ng pagkakaingit. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. At pinaliwalag niya, bakit kayo kanya naiingit sa mga bagay na hindi naman permanentes. Sooner or later, kanya itong mga pinagkakaingitan niyo, mawawala rin naman kanya. Pag naipayag na ang buong katotohanan ng Diyos, mawawala rin mga spiritual gifts na yan. Instead na magkaroon kayo ng pagkakaingit kanya, magkaroon kayo ng pagmamahal sa isa't isa. So, yun ang makikita natin. Kailangan po natin i-emphasize sa ating mga kapatiran, when there is a distribution of charity benevolence, hindi pare-pareho ang bibigay sa bawat isa because we do not have the same need. Paano naman ang magiging justification? Halimbawa, isang miyembro ka lang, hindi ka pamilya, isang tao ka lang, bibigyan ka ng benevolence katulad ng isang pamilya na may 10 anak. Ano yun? Kailangan mong unawain na hindi ka mo dapat tanggapin yung parehong tinanggap ng pamilyang may 10 anak kaysa sa'yo dahil nag-iisa ka lang. Ikaw lang ang tutulungan ng iglesia. Hindi niya tutulungan yung mga kaadib mo sa pamilya mo, hindi Kristiyano. Hindi obligasyon ng local church yun. Ikaw lang ang obligasyon nila. Yun ang ibig natin sabihin.
Minsan, no, once upon a time, several decades ago, tumanggap ako ng sulat galing sa Mindanao. Hindi ko na sasabihin yung nakalimutan ko na rin kung sino nagpadala eh. Nagtatanong sa akin, Brad, alam mo ba kung kailan yung scheduled benevolence? Bisaya yun, pinatranslate ko pa kay Brother Rick eh. Sabi ko, anong scheduled benevolence? There is no such thing as scheduled benevolence. Ibig sabihin, benevolence comes when there is a need. Pag walang need, there is no benevolence. Naalala ko rin yung distribution ng benevolence ni Brother Ron Halbrook at Brother Jim McDonald. Ginawa po yan sa bahay ni late Brother Villamor Sikat sa Paniki. Nagkaroon sila ng mahabang pagpapaliwanag na itong benevolence na ito hindi para sa anumang pangangailangan ganyan, kundi sa mga naapektuhan ng El Nino. So basically, pag sinabing El Nino, yun ay drought. So sino maapektuhan ng drought? Mga magsasaka. So in other words, pag tinulungan mo ang kapatid na naapektuhan ng El Nino, ay mga magsasaka lang. So kung hindi ka magsasaka, you have no need. Although indirectly, tataas ang presyo ng bigas, pero hindi ka directly affected ng El Nino. Ano na, pinaliwanag nila, tagal na siguro isang oras silang sasalita doon, dito para sa church building, hindi dito sa mga kapatid na may sakit. So kami dala ni Brother Rick, the Rasin, pati si Brother Bill Sikat, hindi ka mahumingi. Pagkatapos, bago pa umalis yun ng Brother Ron, kinausap mo talaga hindi kayo hihingi, hindi kami hihingi dahil wala namang kaming kahalib ng mga magsasaka na apektado ng El Nino. So hindi kami humingi. Bakit? Kung humingi kami, hindi naman totoo yung wala namang magsasaka sa amin na apektado ng El Nino, hindi nagkasala kami. Kahit i-distribute pa natin sa mga kapatid sa Angeles o sa Pamalacat o sa Paniki. Nagkasala nga dahil ang emphasis o ang layunin ng distribution na yun for victims of El Nino na basically it's a drought. Yun ang ibig ko sabihin. Pero meron mga preacher doon na kumuha kahit hindi sila biktima ng drought. Kasi kilausap sila eh. Bakit kayo mga Hindi naman kayo nangangailangan. Wala naman magsasaka sa inyo. Ang sagutin lang, sayang kanya. Okay, nalungkot to. Pero hindi nila, ko alam kung tapat sila sa kanilang pinaniniwalaan. So yun ang ibig natin sabihin sa distribution of benevolence. Ito'y dapat hindi equally distributed. It is distributed according to need. Ano ang pangangailangan. Halimbawa, na-hospital ang isang kapatid. Pero hindi naman siya nangangailangan. Hindi siya dapat tulungan. Kasi there is no need. Kasi ang church benevolence, ang definition po niya, yan isang pangangailangan na hindi na kayang tugunan ng isang kapatid sa kanyang natural na kaparaanan. In other words, wala lang siyang magagawa. It's a matter of life and death. Yun ang church benevolence. It's a matter of life and death. In other words, hindi ito tinutugunan ng yung mga gusto mo, kundi ang kanya sinasagot ay yung mga pangangailangan mo. So, papasok lang tatlong bahagi yan. Damit, pagkain, bahay, o pagkakasakit. Yun lang yan. Beyond that, there's no benevolence. Yun pong makikita natin. Kasi, ito po, lahat ng bagay sa mundo is subject to be abuse. Pagka gano'n lang ating kaisipan, kahit hindi ka nangangailangan, ikaw ay humingi ng benevolence, may nagkakasala ka sa Diyos. Kaya ngayon, yun ang point po natin dito. Kailangan turuan natin ng mga kapatid na unawain nila ang tamang pagkakaunawa tungkol sa church benevolence. Hindi como nagkaroon ng bagyo, dumating sa Pilipinas, sa tulad ng 6 na bagyo na dumating sa atin sa loob ng 2 buwan, ay ibig sabihin lahat tayo kailangan natin ng benevolence. Kung ikaw'y tumanggap ng benevolence at hindi mo kailangan yung
yung pera na yon, ibalik mo sa nagbigay sa'yo. You have to return it. Dahil hindi wala ka namang pangangailangan. Ang totoo niyan, dalawang pagkakataon, isang kapatid, recently, tinawag ako, brother, ito nga, binigyan kami ng benevolence dito. Kaya ang unang tanong ko, meron bang pangangailangan ka? Wala, ibalik mo. Meron din siyang kapatid, dito sa Pampanga, ganun din, binigyan siya ng benevolence. Sabi ko, balik mo ako, dahil wala namang pangangailangan. So, dapat mong ibalik. Ay, binalik niya. Yun ang nararapat na attitude natin. Hindi natin ginagawang benevolence as a stepping stone na tayo makinabang. Dahil pag gano'n ang ating kaisipan, yun po ay filthy lucre. Ganyan. Alam niyo sa New King James, filthy lucre. Ganyan. Ibig sabihin, mahalay ng kapakinabangan. Nagkakasala tayo sa Diyos. Maraming aspekto po yan. Subject for abuse, kahit ang support natin, it can be a subject for abuse. Minsan, hindi mo naman kailangan na yung level ng iyong support. Dinadagdagan mo pa. Ay, kasalanan din po yan. Yun is matter of judgment. Pero you have to justify sa harapan ng Diyos kung yun nga po yung kailangan mo, hindi. Ganun din po sa church benevolence. Ganun ang makikita natin. So makikita na sa Biblia, ganun eh. Pasinin niyo. Doon sa Acts chapter 11, meron pong worldwide drought, famine. Lahat ba ng lugar lahat ba ng mga kapatid tinulungan nila? Hindi, di ba? Sinong kapatid na tinulungan? Doon sa Judea, dahil yun ang pinaka-apektado. Yun ang nangangailangan. So yun ang tinulungan nila. Antioch, hindi mo kailangan tulungan yan because obviously hindi sila affected by the famine. So makikita natin, sabi niya, a famine, worldwide famine. Ganyan. In other words, meron tagutom sa buong sanglibutan. Pero obviously, hindi lahat ng mga lugar sa sanglibutan were affected by the famine. Hindi pa nangyari yan. Kahit halimbawa, sabihin natin, nung pumutok ang Mount Pinatubo, Angeles City, Mapalacat City, Tarlac City, lahat ng Pampanga were affected by the volcanic eruption. Pero ang totoo lang, may mga kongregasyon na hindi sila adversely affected. Temporary lang. Nag-evacuate sila, tapos nagbalik na. Nung hindi na pumuputok ang mga Pinatubo, bumalik na sila. Pero walang pangangailangan. Actually, Angeles City, nung panahon na, hindi man kami bumingi ng benevolence. Bakit? Wala namang pangangailangan. Nakabalik ka lang sa normal eh. Meron ka lang trabaho. Bakit kailangan humingi ng tulong? Yun ang dapat natin isipin. Hindi natin ginagawang susi ang benevolence. O kaya magiging parang bagang sense of parang karangalan, honor pag kayo tumanggap ng benevolence. Alam niyo, sa totoo lang, kahit wala ng benevolence, basta wala lang bagyo, walang earthquake, walang volcanic eruption, walang natural calamities, mas gusto ko yun. Kasi tumanggap ng benevolence, pero daming tao apektado. Paano yung mga hindi Kristiyano? Kawawa naman sila, di ba? Paano yung mga maihirap na mga tao na hindi naman Kristiyano, hindi pwedeng tulungan ng mga local churches natin. Kawawa sila, di ba? Hindi yun ang inisip na. Baka naman mayroon mga nag-iisip na sana magkaroon ng bagyo para tumanggap sa ng benevolence. Alam niyo, pag gano'n ang kaisipan niyo, hindi ko alam kung meron kayong normal na pag-iisip. Magsusunod natin walang kalamidad, kahit walang benevolence. Ang totoo niyan, mga kapatid, ang normal na dapat isipin ng isang Kristiyano, you have to live by your own means as much as possible. Hindi tayo maasa sa iba. Yan ang kalakaran ng isang Kristiyano. Tayo namumuhay sa ating sariling paraan. Yun po sa 1 Thessalonians chapter 4. Basahin po natin. Ito ang ating mababasa. Verse 12 po yata yan eh. O verse 11. Ganyan. That you also aspire to lead a quiet life, to mind your own business, and to work with your own hands, as we commanded you,
that you may walk properly toward those who are outside, and that you may lack nothing. Kanya. Ano sabi ni Pablo? That you mind your own business to work with your own hands. Tayo po ay lumalakad ayon sa ating sariling pagsusumikap. Hindi tayo umasa sa iba as much as possible. Nagpapatulong lang tayo pag kailangan natin ng tulong. Pag hindi natin kailangan ng tulong, huwag tayo magpatulong. Dito sa Galatians, ganun din sa chapter 6. Yun ang ating mababasa. Galatians chapter 6. Dalin natin ang ating dalahin, ganyan Yun ang obligasyon kasi natin bilang tao. Sa verse 5, for each one shall bear his own load. So yun ang responsibility po natin. Nagkataon po ang ating bansa ay talagang nasa daanan ng mga kalamidad. Nagtataka po tayo despite the year in, year out, dumadaan ng lahat ng klase ng bagyo. Nagtataka nga po yung ibang mga bansa paano tayo nagsusurvive. But we survive. So kung tumanggap tayo ng church benevolence at kailangan natin, thank you. Pag may nagbigay sa atin ng church benevolence, di natin kailangan, balik natin. Pagka tinanggap natin yon, nagkasala nga dahil walang dahilan for the benevolence. Kapag pinagkatiwalaan po tayo mag-distribute ng benevolence, you should do it. Yung mga kapatid na tutulungan, talagang nangangailangan sila. Magtalong ka muna. Tayo ba'y natamaan ng Bagyo Brad? Napektuhan ba kayo? Pag sinabi nilang oo, hindi tulungan. Pag sinabi hindi, huwag mong tulungan. Kasi hindi naman sila nangangailangan. Dito po sa Central Luzon, magsasalita po ko sa Angeles City Southside Church. Sa kalimitan, tinatamaan rin kami ng bagyo. Bautista yan. Pagka nagkakaroon ng bagyo, nagtitext pa nga kami dyan. Kumusta sa inyo? Malakas ba yung bagyo? Oo, malakas. Ay, lalakas ng hangin dito. Sa inyo, malakas din. At the end of the day, kumisan, hindi na dumaan ng bagyo sa amin, pero hindi naman kami naapektuhan. Kasi, ang dahilan niya, dahil ang mga source of income ng mga kapatid ay hindi pagsasaka. So, kahit dumaan pa ang bagyo sa amin, siguro masisira yung bubungan mo, ano? Pero hindi pa rin. Salamat sa Diyos sa ilang bagyo na dumaan sa Central Luzon, hindi nasisira yung mga bahay namin. Very good, thank you. Nagpapasalamat naman sa gano'n. So, hindi kami nangangailangan ng benevolence. Hindi namin sinasabi, mayaman kami. Hindi katulad pagka kayo isang rural area, dumaan ng bagyo, ay ikay magsasaka, talagang apektado ka. Bakit? Matutumba lahat ang palay mo. Talagang nakakawawa ka talaga. So, kaya ang degree ng need, iba-iba sa iba't ibang lugar. So, yun ang dapat nating isipin kasi baka magkakaroon tayo ng kultura ng dependence kahit walang pangangailangan, gusto natin ng benevolence, nagkakasala po tayo doon. So, ang basic na isipin po natin, turuan po natin ang mga kapatid na huwag sila magkaroon ng espiritu ng pagkakaingit. Kailangan siya ay maging kontento tayo sa mga bagay na meron tayo at sa mga bagay na binibigay sa atin bilang tulong. Magpasalamat tayo. Huwag na tayo magreklamo dahil in the first place, tunulungan ka na At naibsan na kahit pa paano ang iyong pangangailangan. Di ba? Yun ay isang bagay na dapat ng pasalamatan. Hindi natin maiwasan na kuminsan mayroong abuse sa church benevolence. Hindi na didistribute. Na dapat i-distribute. Ay sasagutin po nila sa Diyos yan. Makakalusot po tayo sa mga tao dahil din nila magdidiscover kung ginawa natin yun. Hindi ko sinasabi may gumagawa, pero sasagutin natin sa Diyos. Ang makikita natin dyan, baka sabihin, nag-distribute ako ng ganito, tapos hindi mo na binigay doon, wala naman tinanggap yung mga tao doon, may malaking kasalanan sa Diyos yun. Sabi nga po ni Pablo, gawin natin ang mga bagay sa tapat na paraan.
Ngayon, mangyayari niyan, pag na-discover pa yan, hindi na tayo tutulungan, tumutulong sa atin kasi hindi tayo maasahan. So, yun ang point ko po dito. Ang aking sinasabi, hindi ko sinasabi galing sa hangin. Sa tagal ko lang po mangangaral, nagsimula po ako mangangaral ako 19 years old. May ilang taon na ako, 63 na ako sa December. So, ilang taon na po ako nangangaral? More than 40 years, di ba? O baka 50 years. Yung iba nga, mas matanda pa yung edad ng aking pangangaral kaysa sa edad nila. So, in other words, nakita ko na lahat yan. Nakakalungkot sipin pag gano'n po ang ating ginagawa. Dahil pagdating ng araw, sugutin rin natin sa Diyos yan. May kawawa naman po ang ating mga kaluluwa. So, ang dapat nating ilagay sa ating kaisipan, ang benevolence is based on a real need, sa isang totoong pangangailangan. Kahit anong masahin natin sa Bagong Tipan, yun ang essence ng church benevolence. Mayroong tunay na pangangailangan na hindi na kayang patugunan ng mga kapatid dahil nangangailangan sila, yun ang tinutulungan. Kaya kung hindi ka nangangailangan ng tulong, hindi ka dapat humingi ng tulong. At kung binigyan ka ng tulong, ibalik mo dahil hindi mo kailangan, hindi ka karapat-dapat doon sa tulong na yun. Di ba? Yun lang po ang ating punto rito dahil siyempre tayo po yung nakatindig sa katotohanan. Tapos ginagawa natin lang isang bagay na taliwas sa katotohanan. Nagkakasala tayo sa Diyos. Lala kung isang mga aral po. Although, hindi trabaho ng mga aral yan. Hindi kaya lang, nag-isa na nasasama sa ating gawain. Katulad ng ang pagkakasal, hindi rin trabaho ng mga karalihan. Pero minsan, nasasama tayo sa gawain yun. Siyempre, ikaw ay isang mga aral, minsan binibigyan tayo ng karapatan ng gobyerno na magkasal. Pero kasi hindi trabaho ng mga karalihan. So, makikita po natin, simple lang ang ating lesson ngayon. Siguro itong pinakasimpleng aral natin. Kung tayo nag-distribute ng benevolence, paano natin didistribute? Hindi ko sinasabing pera, hindi ko sinasabing goods. Depende. Kung ang pangangailangan po ay flexible, in other words, hindi naman pagkain ng kailangan ng isang kapatid, huwag mo bigyan ng pagkain. Kung naubusan ng yero ang bahay niya, yun ang kanyang kailangan, yun ang ibigay natin. Kung mayroong pagkakataon sa bagay na yun. Kung pagkain ng kailangan niya, bigyan natin ng pagkain. So, doon yun po ang pagdidisipline ng benevolence. Napakahirap niyan kasi you have to determine kung ano talaga yung pangangailangan ng mga kapatid. So, ang pinaka-flexible talaga niya, bigyan mo sila ng pera para silang balang mag-decide kung anong uunahin nila sa kailang pangangailangan. Kasi pag binigyan natin ng bigas, kailangan natin ng bigas kasi kailangan tayong kumain. Pero kung minsan, hindi lang immediate nilang kailangan. Dahil meron naman silang kakainin. Ang kailangan ay iba. Kailangan nilang repair ang kailang bahay. O kailangan nilang i-repair yung kailang bukid para maisalba kung ano man ang maisasalba nila doon. O kaya kailangan nila lang muli magtanim. Kung meron ka ng pagkakataon sa ganung bagay, yun ang makikita nating common sense ng benevolence. Alam nyo, noong 1972, istorya po sa akin ito dahil di pa ako Kristyano na. Yung sa lugar po ng Lumboy na yan, nagkaroon po ng malaking lubog dyan. Dahil 1972, nagkaroon ng lubog sa buong Central Luzon. Di pa Christian, grade 5 pa lang ako noon. Maras wala kaming klase noon. Madalas wala kaming klase. Dahil sa ganoon din, sunod-sunod na, hindi naman sunod-sunod na bagyo yun. Meron 2 bagyo sa Northern Luzon na hindi umalis sa mahabang panahon. Kaya nag-uulan na nag-uulan. Dahil panahon ng abagat. So, nakuha ang lumubog. So, doon sa Lumboy, parang dagat daw yun. Kailangan ka magbangka bago makarating doon. So, doon karoon po nang dumating ang mga tulong sa mga kapatid. So, tinulungan ng mga kapatid. Nakita ng mga Di-Kristiyano ngayon niya. Ang daming nabautismuhan.
Siyempre, pag nabautismo na yan, tutulungan na yan. Nung wala lang baha at balik na sa normal, back to normal din sila. Hindi na sila sumamba. So yun ang makikita natin, kahit tama yung church benevolence, minsan, sa ating hindi pag-iingat, ito yung magkakaroon ng hindi magandang bunga, lalo sa mga hindi Kristiyano, na nag-iingat po tayo. As much as possible, huwag natin i-broadcast na natulungan ng mga kapatid. Huwag natin i-post sa Facebook. Makikita niya naman hindi kapatid. Magkakaroon sila ang ganun para sa Church of Christ. Pagka merong kalamidad, tinutulungan, mag-Church of Christ tayo ngayon. So sila po ay nakumberte hindi ng ebanghelyo kundi ng benevolence. Yun yung mag-ingat po tayo dyan. Gawin natin ang ating karunungan pag ginagawa natin ng distribution ng benevolence. Yun ay para sa mga kapatid, hindi para sa sanglibutan. Ang maganda nga, huwag na natin ipakita yun. Sa atin na lang, na tinutulungan ng mga kapatid at di makita ng sanglibutan. Dahil kung minsan kasi, yun nagkakaroon ng ganong klaseng adverse effect sa mga hindi Kristiyano. Kaya nga yung pong ginagawa ng mga kapatid natin na tumutulong sa di kapatid, sa galing sa church treasury, hindi maganda yun. Kahit wag na nating ilagay yung unscriptural yun, hindi maganda yun. Bakit? Magkakaroon ng kaisipan yun sang limutan. Maganda rito sa Church of Christ, tutulungan tayo dito. Yun ang nangyari sa World War II. Nung nasira po ang Germany, yung isang church sa Texas, lumikom siya ng pera sa iba't ibang mga churches. Doon nagsimula yung sponsoring church. So, tinulungan nila yung mga Germans. Nagpadala ng malawakang tulong sa Germany. So, marami naging Kristiyano. Meron po isang lugar doon na malaking church building at napakaraming naging Kristiyano. Nung umasenso ng Germany, naka-recover na siya, hindi na sila nangangailangan ng tulong, ano nangyari? Wala na rin Kristiyano. Ano nangyari sa church building? Naging bahagi ng isang university. Yun ang sinasabi natin. Mag-ingat po tayo sa church benevolence. Yung totoo yan. Tama yan. Dapat. But we have to use our wisdom. Na ito'y para sa atin lang. As much as possible, huwag na natin i-broadcast. Lalo sa Facebook, huwag na. Makikita niyo naman di Kristiyano na magkakaroon ng maling kaisipan. Masisira ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Mag-ingat po tayo. Ang ebanghelyo ng Panginoon sa Panginoon yan, hindi sa atin. Dahil sa kagagawa natin, maraming mga tawang magpapabautismo na hindi naman naniniwala. Ano kwenta nun? Hindi na sila maliligtas. Yun ang aking punto rito. Hindi naman po ako nag-criticize sa ginagawa ng mga kapatid. Yung sinasabi ko lang, makakatulong sa atin. Dahil ito talaga ang essence ng benevolence. It is based on an actual need. So pag nag-distribute tayo according to need, kung anong pangangailangan ng bawat isa sa atin, yun ang proseso ng distribution. Kailangan maintindihan natin, we have to come to maturity. Hindi naman tayo bata. Huwag natin ilagay ang inggit-inggit. Walang lugar yan sa pagiging Kristiyano. Kung maraming tulong sa kanya, magpasalamat tayo dahil yun ang kailangan niya. Masaya tayo para sa kanya, hindi tayo nainggit. At magagalit kung hindi tayo tutulong katulad nila. Dahil hindi ganun ang ating pangangailangan. Anong klase Kristiyano tayo? Pagka gano'n. Di ba? So, ito ang ating mounting aral po sa gabing ito. Kung meron kayong katanungan, tingin ko meron mga magtatanong po dito. Isasagutin po na sa abot natin makakaya. Inaayos po natin ito dahil kailangan natin ayusin. Baka magiging mitsa ito na hindi natin pagkakaligtas. Yun ba? Kung ako'y mali, you have the right to criticize. Sabihin yung punto nyo at ating pag-aralan. Ganun talagang malusog na pag-aaral sa katotohanan. We have to examine and to investigate. Totoo nga ba sinasabi ng taong ito? Anong sinasabi niya? Totoo yan ba sinasabi ng Biblia? Tingnan ko ang Biblia. Dapat ganun ang espiritu natin. Search the scripture to see whether those things are so. Yung sa Acts chapter 17 verse. Huwag tayong tanggap. Wow! Sinabi ng kapatid na ito, batik ang preacher to, tatanggapin mo. Hindi ha.
Tingnan mo Biblia mo. Wala namang Vatican preacher eh. Ang kaisa-isang Vatican ay ang ating Panginoon. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Hindi po ba ending muna? Ini-ending ko na eh. Tingnan po natin ang mga nag-comment, mga tagtanong. Palayo, may mga tanong dito eh. Doroteo. Hindi po ito tunay na pangalan ng kapatid na ito. No, alias lang niya ito eh. Pangalan ito ng lolo niya. Ito po si kapatid na Nardo. Ano po? May ayong gabi, ug na imbag ng gabi. Nagdalawa ito, isang Bisaya at saka isang Ilocano. Talaga naman pong Ilocano rin po itong kapatid na ito. Nito Villamin, magandang gabi po, Brother Lord Salunga. Magandang gabi rin. Ibanez Senior Sunny, watching here in Kamiling Tanlac. Magandang gabi po sa ating lahat. Nerlito Torolisa, na ibag nga rabi, kada kayo amin, kakabsat. Iloano po yan. Ibig sabihin, magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Jen Molina, akala ko General Molina ito eh. Good evening po, brad. Good evening din. Ray Lagasca Libatike, good evening, kakabsat. Good evening din. Ronnie, good evening po. Listening from Bicol. Nandito po yung converted na ito, Bicolano eh. Gandang gabi rin. Aaron Gabriel po, good evening. Oljan Ocampo, good evening po. Ito po yung galing ba sa Dubai. Ano po? Umeda mga tangay Magadia, good evening po. Jason Pitpit, na ibang Arabi kakabsat. Ano po yan. Cirilio Sumabal, watching from Baybay City. Oh, kumusta na, brother Cirilio? Mimiss na namin. Hindi namin lang kung kami babalik sa late eh. Jojo Ocampo, good evening. John Bautista, good evening. Anthony Reyes, mahupay nga gabi, mga kabugtuan ko kang Kristo. Ayan po yung waray-waray. May memorization na po yan para madagdag sa ating pagbatingan. Alright, yung mga tanong. Good evening po, ito galing kay Jun Sibayan. Itong si Jun Sibayan, ano po, si Materno Sibayan Jr. ito eh. Junior, kanya na eh. Ito po ay matagal ko nang kilala. Nagkakilala po kami ni Brother Jun sa Cubao. Dahil karoon po ng kongregasyon doon. Nalimutan ko na yung pangalan ng preacher na nagsimula doon. Natanda na rin kasi ako eh. Kilala namin yon. So, minsan inimbita ko noon. Binata pa ako noon eh. So, nag-aaral pa si Brother Jun sa UST yata yan. Kuha ng engineering. So, nagkita kami doon. Kakilala po kami. Good evening, Brad. Kung ang isang preacher ay na kusahang may corruption sa pagdidistribute ng benevolence, kailangan ba magpaliwanag in public para tiwid ang akusasyon sa kanya para di makatisyo sa ibang kapatiran? Ang essence po ng pagsisisi, kung ito'y personal sin, ikaw walang nagkasala at walang ibang dawit, hindi mo kailangan sabihin sa mga kapatid niya. Pwede kang uwi ng tao sa Diyos. So, pwede mo sabihin sa isang kapatid na ipanalangin ka. Pero hindi necessary public confession. Ano po? Pero pag ang isang kasalanan ay public, kailangan po yan ng confession publicly. Kung nagkakasala po yan sa benevolence, kailangan niyang ipaliwanag yan publicly. At kung kinakailangan, kasi ang pagsisisi, kailangan mong ibalik yung nawala. Ibalik mo yung pera kung posible pa yan. Yun ang sagot ko niya. Simple lang yan. Dahil siyempre kung ito'y public knowledge, marami nakakaalam, may matitisod po diyan. So para ma-repair po yun, kailangan kang you have to acknowledge your sin publicly. Di ba? Doon si Bayan, paano kung ang Amerikanong preacher ay binibigay lang ang kaibigan at sa mga nakausang corrupt? Hindi ko alam kung Brother Joe kung ano yan, kung ang tao hugot yan. Ganon din, hindi na maganda yun. Siguro, siyempre, itong mga kapatid na Amerikano, hindi naman nila kilala lahat. So may pinagkakatiwalaan sila. Siguro ganon yan. Pero pinagkakatiwalaan tayo, kailangan naman nating isuklian din ng katapatan yung pagtitiwala nyo. Hindi naman nating abusuhan na magkaroon pa ng corruption sa ganung bagay.
Jeffrey Ordeniza, meron akong tanong. Kung anong maaaring gawin upang maibalik ng dating samahan, ito, ano rin ito, yung ungkod din ito. Brad, meron lang akong tanong. Kung ano maaaring gawin upang maibalik ng dating samahan sa mga mag-aaral sa iglesia dahil sa amin, tumulong na kitang ano? Brad, meron lang akong tanong kung ano maaaring gawin ganyan upang maibalik ng dating samahan ng lahat ng mga mag-aaral sa iglesia dahil sa amin dito sa Mindanao, ang mga mag-aaral nagbabangayan ganyan at sinasabi kami ang tama, kayo ang mali. May mga division na hindi naman ganito ang kalooban ng Panginoon. Masakit isipin na tayong Church of Christ, tinatag ng Panginoon, hindi nagkakaintindihan, hindi lang sa amin, kundi all over the Philippines may mga hindi nagkakaunawa. Opo, hindi lang naman tayo. Kahit naman sa Bagong Tipan, babasahin mo, may mga kapatid hindi nagkakaunawaan dahil anong dahilan? Kung ang hindi pagkakaunawaan ay personal, hindi, mahirap isolve yun. Pero kung ang hindi pagkakaunawaan ay doctrinal, kailangan pag-aralan. Pag-aralan na meron tayong parehong kaisipan na maayos yan ayon sa banal na kasulatan. Yun lang tayong paraan para maayos yan. Kung ikay honest, kailangan mo lang aminin kung ikay mali. Aminin mo. Huwag ka naman palusot. Aminin mo lang. At kung ikay mali, pagsisihan mo. At magkakaroon ng pagkakaisa sa mga kapatid na hindi kayo nagkakaisa. Kasi ang common sense mo dyan, sa pagka mayroong controversy, maaari kayong parehong mali. Pero hindi kayo parehong tama. Dahil kung pareho kayong tama, hindi kayo magkakaroon ng problema. Bakit nagkakaroon ng problema? Either kayong dalawa mali. O kaya, ang isa ay mali at siya yung tama. Yun lang, dalawa lang yun eh. So, dapat yung pag-usapan at ang magiging batayan ay ang salita ng Diyos. Yun din na po sign of maturity. Pwede naman tayong mupo. Yun naman po, kahit ako po, yun ang aking appeal sa mga kapatid. Pag-aralan po natin. Pag-aralan po natin ang banal na kasulatan. Tingnan natin kung anong sinasabi noon. Doon tayo. Kung tayo po ay mali, tanggapin natin. Hindi tayo mali. Para hindi masira yung pagkakaisa. Kasi ang pagkakaisa, isa sa mga kailangan nating responsibilidad po natin yan na panatilihin ang pagkakaisa. Ito po yan. Ako, ayoko yung pagkabahagi kung totoo lang. Dahil unang-una, ihina ang pwersa ng katotohanan. May mga kapatid kasi na gusto nila maging leader ng mga kapatid. Wala kang mababasa gano'n sa Biblia. Leader ka ng mga preacher, wala kang mababasa gano'n. Walang posisyon na gano'n sa Bagong Tipan. Kapag kaya lang gusto mong gawin sa buhay mo, makakamtan mo, pwede kang maliligtas. Dahil walang gano'ng klaseng leader sa Biblia. Nakakita na ba kayo ng gano'n? Leader ng mga mangaral? Wala, di ba? Kung kaya lang gusto nyo gawin, patay kayo. Hindi kayo maliligtas. Leader tayo ng mga sa loob ng kongregasyon. Dahil sa leader tayo sa katotohanan, tayo nangangaral. Yun ang leadership natin. Ilagay natin lang mga kapatid sa tamang aral. Bilang mangaral, yun ang leadership natin. Pero hindi tayo leader ng mga mangaral. Ano yan? Denominasyon? So, dapat tayong umupo. Pag-aralan po natin, pagsumikapan natin ng pagkakaisa. Pero sa paraan ng Diyos, hindi paraan ng politiko o compromise. Hindi ganon. Dito po sa Ephesians chapter 4, sabi po rito, verse 2, tingnan ninyo, Espiritu, ba tayo magkakaisa? With all lowliness, pagpapangumbaba, and gentleness, with long suffering, sabihin, kailangan tayong mahaba ang ating pagpapasensya, bearing one another in love, yun ang tali. Kung meron tayong pagmamahal sa isa't isa, maayos po natin ang hindi pagkakaunawaan. There is one body. Anong pagkakaisa natin? Isang katawan, isang iglesia, naniniwala tayo doon. One Spirit, ang Espiritu Santo, naniniwala tayo doon. One Lord, naniniwala tayo doon. Saan tayo di nagkakaproblema? One faith, doon tayo nagkakaproblema. So ano sinasabi ng isang pananampalataya? Kung naman namang issue
kailangan nating pag-aralan. Alam niyo, marami tayong issue. Tungkol sa baptizer, kailangan Kristiyano. Bakit din natin maayos yun? Dahil yung iba ayaw nilang tanggapin. Pinipilit nilang isang bagay na hindi tinuturo ng Biblia. Problema talaga yun. Pero titignan natin, pag-aaral natin, ang baptizer, expedient lang yan para may labog ka sa tubig. Yun lang kahalagahan niya. Beyond that, wala na. Wala siyang kaugnayan, siyang kaligtasan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Siyempre, pagka pinilit pa kailang Kristiyano ka mo, hindi magkakaroon talaga yung problema. Kailangan pag-aralan. Meron akong kaibigan na gano'n ang paniniwala niya. Pag-aralan natin, ayaw niya. Hindi ko alam kung bakit. Ano mangyayari doon? Hindi kami inimbita. Dati, inimbita kami maging preacher sa kongregasyon nila. Ngayon, hindi na kami inimbita kasi sabi niya, hindi tayo pareho sa baptizer na kanya. So, they are making it test of fellowship. Hindi kami, hindi. Kahit na ang paniniwala mo, kailangan Kristiyano, di okay lang. Huwag mo lang ipilit sa akin, tatanggapin pa rin kita. Dahil ganun din naman ginagawa ko. Kami binabautismo naman namin yung naalala, di ba? So, ang siyusipon dyan, para magkaisa ang mga kapatid, kailangan tayong manatili kung ano sinasabi ng banal na sulatan. Kailangan alisin natin ang espiritu ng pagkakainggit, espiritu ng pagkakamataas, espiritu ng kompetisyon, dahil sila ang ating pinaglilingkuran, yung Panginoon eh. Kung gano'n lang ating espiritu, magkakaisa tayo. Pero pagka, ako gusto ko ganito, wala akong pakialam sa'yo, ako leader dito, wala tayong problema, wala tayong magagawa dyan. Magkakaroon tayong factionalism sa loob ng iglesia. Yun ang paraan, Brad. Yun lang tayong paraan. Nangupo kayo, pag-aralan. Kung hindi natin maayos sa isang paraan, so pag-aralan pa rin natin. Ngayon talaga mapilit sila, wala tayong magagawa doon. Kasi sabi ni Pablo, minsan, kailangan magkaroon ng pagkababahagi. Bakit? Para lumitaw kung sino talaga ang mga tunay na Kristiyano kanya. Dito sa 1 Corinthians chapter 11, sinabi po niya yan eh. Pagka talagang ilang beses na pinag-aaralan yan, at pinipilit pa rin nilang mali, wala na tayong problema doon. Bahala sila sa Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 11, ito sabi ni Apostle Pablo, Apostle Paul, kanya. Verse 19. For there must also be factions among you, that those who are approved may be recognized among you. Lilitaw at lilitaw, mga kapat, sa ating gitna natin, kung sino ang nagtuturo ng mali. Lilitaw yun. Hindi natin maitatago yun. Ito pa. Si Brother Delbert Domingo, ito po isang batang makakaral. Maganda lalaki ito eh. Talagang pag nakita mo sa mga aral, talagang maganda siyang tumayo sa harap. Nakikita ko siya saan, pinapanood ko sa live to eh. Brother, when is the best time and where is the best place to distribute the binaba? The best time, kahit talang oras, pwede yan. But the best place, sa loob ng kongregasyon, sa loob ng church building. That's the best place to distribute. O kaya, kung magagawa mo sa bahay-bahay. Pero sa church building. Para hindi na, at so as possible na natin ipamalita yan. Magkakaroon pa ng mga matang bilog niya, ganda dito sa Church and Price, kaya na, may libreng bigas dito, patay tayo dyan. Patay ang ebanghelyo pagka gano'n. Parang yung nabalita ko noon, nung ako'y pumunta sa 555 gospel, kaya na pupunta sa mga katutubo, nagdidistribute ng 555 na sardinas, marami na bautisman. Patay yung ebanghelyo doon pagka gano'n. Hindi po si John sa bayan, dapat open tayong lahat sa pag-aaral. Sundin ng tama. Sabihin ng mali, kahit Amerikano. Diba, Brad? Yan naman ang tama. Hindi naman tayo titingin sa kulay ng balat eh. Nirespeto natin naman kapatid na dahil sa sakripisyo nilang ginagawa sa Pilipinas. Pero hindi sila ang ating Panginoon. Huwag natin silang ituloy na Panginoon. Huwag natin silang itaas ang nararapat. Bawal yun. Respetuhin natin sila. Be hospitable. Bilang mga Kristiyano. Okay yun. Pero huwag natin silang itaas kasi nararapat. Bawal yun. Yan ang subject ng 1 Corinthians chapter 1 to chapter 4. Di ba? Itinataas ng mahal. Sabi ni Pablo, bawal yan. Ang dapat nating ilalatin ng Panginoon, kanya hindi yung tao.
si replying to Jun, hindi nila kayang gawin yan, Brad, kung Amerikano magkakamali. Hindi, Brad, hindi ka tama dyan. Hindi ka pala nakakita ng mga Pilipino na kahit mali ang Amerikano, sasabihin nila. Kasi tayo, kung hindi mo sasabihin sa Amerikano, mali siya, paano yung kaluluwa niya? Natatakot ba tayo sabihin siya dahil mawawala yung ating pakinabang? Ano tayo, pakinabang lang o katotohanan? Sabi nga ni Pablo, magpakalalaki kayo. Kanya, tumayo tayo sa paninindigan, hindi yung sa anumang dahilan na bakit tayo nangangarap. Ako po, hindi naman ako hipokrito. Ang dami na itulong sa akin ng mga kapatid na Amerikano. Ako nagpapasalamat. Pero hindi ibig sabihin ako baw lang. Abay, pareho lang kami Kristiyano. Walang mataas na ranggo sa amin. Tsaka nga rin ng Diyos. Pareho lang tayo. Di ba? Antonio Reyes, there are some individuals that want to be like Diotrephes, love preeminence, or lifted themselves over other men. Amen. Marami kong kilalang ganon. Marami kilalang ganyan. Hindi mo sila mahawakan. Alam mo sino. Kaya, gawin mo yung sarap ng Panginoon pagdating niya. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanila. Hindi mo masabihin na galit sa'yo. Ganito ang ginagawa yun sa akin. Kanya. Hindi naman ganun lang ginagawa namin. O ginagawa ng kapatid. Sige. Kung gusto niyo si Diotrephes, makukuha niyo ang papuri ng mga tao. Hindi mo makukuha ang papuri ng Diyos. Tandaan po na, harap tayo sa Panginoon. Tandaan po natin yun. Makalusot tayo sa pangatao ngayon. Pwede tayo makalusot sa Diyos. Tandaan natin yun. Hindi tayo makalusot sa Diyos. Harap tayo dun Hatulan tayo. Siya lamang ang dapat matul sa atin. Bakit? Dahil siya lamang ang nakakabasa sa ating mga puso. Yung mga tao, minsan mali ang ating judgment sa bawat isa. Dahil di natin nababasa yung puso ng tao. Pero ang Diyos nababasa niya. Tingnan sa 1 Corinthians chapter 4. Sino lamang ang dapat umatul sa atin? Sino? Ang Diyos. Ang Diyos lang. Sa 1 Corinthians chapter 4 verse 5, sabi niya, therefore judge nothing before the time, yung judgment day. Until the Lord comes, will both bring to light the hidden things of darkness and reveal the counsels of the hearts. Di ba? Siya lang ang pwedeng talagang tayo, isa mali judgment natin. Jason Pitpit. Salamat, Brad. Okay, Brad. Salamat din sa iyong panunood, pakikinig. Ako, ang layunin ko po dito. Hindi para magyabang, hindi. Mag-aaral lang po talaga. Gusto lang nating maliwanag. Ano ba talaga sila sabi ng Biblia? Real talk, sabi nga. Hindi tayo pwedeng magkunwarian. Pagdating ng araw, lalabas din yan. Lalabas at lalabas po yan, mga kapatid. Mag-ingat po tayo sa Charles Benevolence. Sana sabi ko sa inyo, mag-ingat tayo. Huwag nating sirayan ng gawain ng Panginoon dahil sa Charles Benevolence. Na marami nangyayaring ganyan, naabuso ng Charles Benevolence, huwag natin gawin po yan. Lagay natin ang mga bagay sa nararapat nilang kalagyan. Ayon sa sinasabi ng Banal na Kasulatan. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Alam nyo, naging bahagi na po ng aking buhay itong pangangaral sa Facebook. Hindi na pwedeng lumipas ang isang linggo na walang pag-aaral sa Facebook. Parang naging bahagi ng aking gawain bilang isang mangaral. Ito siguro yung benefit na masasabi ko ng pandemic na yon. Alam niyo yung pandemic na yon, hindi lang 3 times a week Araw-araw po. Twice a day. Araw-araw yan. Monday to Sunday. Nagtataka na ka paano ko nagawa po yun Pero nagawa ko naman. Dahil paglilingkod po, wala man tayong ginagawa lang ang panahon na yun. Nasa bahay lang tayo. Hindi ka na makalabas. Pinagbabawalan tayo ng pamahalaan. So, gawin mo na yung
bagay na makakapagbigay ng benepisyo, di ba, sa ating mga pananampalataya. Kaya hanggang ngayon, patuloy, baka din natin magagawa yung twice a day kasi wala naman nanonood nagtatrabaho na yung mga tao. So, ganitong oras, alas 8, kaya gusto ko kahit napupuyan tayo. At least, wala na tayong ginagawa sa ganitong mga oras. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig, panonood, mga comments, mga tanong. Huwag po kayong magtalbili kung sasabi, Brother Lodi, mali ka. Walang problema po yan. Tatanggapin po natin yan. Basta mapatunayan po natin sa banal na kasulatan. Gusto ko maligtas eh. Maraming pagkakataon na akong sinabihin na mali. Oo, mga kapatid. Once upon a time, 1990 something, sabi ko, pwede tayong tumulong sa mga hindi kapatid sa extreme cases. Tinuro ko yun eh. Tapos, nakita ko mali. Nagsalita ako sa mga kongregasyon, mali po yung aral na yun. Dalawang lugar na tinuro ko yun eh. Pumunta ko doon sa dalawang lugar. Sabi, mali po ako doon nga. Kasi gusto natin maligtas ang ating kaluluwa, pati yung mga kaluluwa na kinig sa atin. Ay sabi ni Pa, mag-ingat kayo sa sarili at sa yung turo kanya. At kasi pag ginawa po natin yan, hindi lang sarili mo nililigtas mo, kundi rin kanya yung nakikinig sa iyo. Di ba? Kaya mag-ingat po tayo. Hindi ito popularity contest, influence contest. Hindi. Hindi pagliligtas ng kaluluwa. Ala po kung ambisyon na gano'n. Na ako'y leader ng mga mangaral. Wala akong ambisyon na gano'n. Gagawin ko lang gawain ko bilang isang mangaral. Period. Yan naman ang gawain ng mangaral. So maraming salamat tuloy. Baka hindi na tayo matapos. This is not our rest, this is not our home. We are travelers bound for a world to come. Comes full soon the end of life's little day, and our place found empty for we fly away. Oh, it won't be long till we reach our home, where no death invades, where no trouble comes, where we'll sigh no more, neath the loads we bear, be with Christ forever in the home up there. To the home up there oft we turn our eyes, when some joy departs, when a dear one dies. Then we vision here of a city fair, where we'll in the partings in the home up there. Oh, it won't be long till we reach our home, where no death invades, where no trouble comes, where we'll sigh no more, neath the loads we bear, be with Christ forever in the home up there. Precious home up there, which the Lord prepares for the one whose name in his book appears. How our fond hearts yearn for the Lord's return, when we'll meet together in the home up there. Oh, it won't be long till we reach our home, where no death invades, where no trouble comes, where we'll sigh no more, neath the loads we bear, be with Christ forever in the home up there. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the dewy eve, waiting for
weeping, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Sowing in the sunshine, sowing in the shadows, fearing neither clouds nor winter's chilling breeze. By and by the harvest and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Golden even weeping, sowing for the Master, though the loss sustained our spirit often grieves. When our weeping's over, He will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. When the trumpet shall sound, and the dead shall arise, and the splendors immortal shall envelop the skies, when the angel of death shall no longer destroy, and the dead shall awaken in the morning of joy. In the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, when the King shall appear in His beauty on high, and shall summon His children to the courts of the sky. Shall the cause of the Lord have been on your employ, that your soul may be spotless in the morning of joy? In the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy. Oh, the bliss of that morn, when our loved ones we meet, with the songs of the ransomed we each other shall greet, singing praise to the Lamb through eternity's years, with the past all forgotten, with its sorrows and tears. In the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy. Meron pa pong naragdagan po sa ating mga nag-comment po sa atin. Hindi ko na makita. Wala niya ata. Ito. Si Brother
Brother Denver kanya. Domingo, maraming salamat, Brad. Maraming salamat din. Imelda Makatangay Magadia, salamat din po, Brad. Brother Lito Trolisa, ito rin po yung matagang uraring kilala at kaibigan, kapatid, ano mo. Pag hindi mo kailangan ng benevolence at ibalik mo, ahanga sila sa iyo. Dahil po yun dapat. Pag hindi natin kayo balik po natin. Para matulungan yung mas nangangailangan. Hindi naman tayo nangangailangan. Yun. So, yung nangangailangan matutulungan. Parang po yung babaeng bao, tunay na babaeng bao, at yung babaeng bao na may mga kamag-anak, yung mga kamag-anak tumulong sa kanila para di mabigitan kanya yung iglesia. So maraming salamat po. Tayo po ay mag-iwa-hiwalay pansamantala sa pamagitan ng mga kiling panalangin. Ang muli po kayo pasalamat sa inyo sa lahat ng mga biyaya na inyong binibigay sa amin, sa aming pangailangan, sa pisikal, higit sa lahat po sa kaligtasan ninyong ginawad sa amin sa pamagitan ng Panginoon sa Kristo. Kami nagpapasalamat po sa aming Panginoon at iniwan po niya ang kalalatihan sa langit upang nagpakumbaba, nakitulad sa amin, upang siya mamatay sa krus para sa aming mga kasalanan o Diyos. Kapasalamat din po kami nagagalak sa pagpapayag na Espiritu Santo sa buong katotohanan at tatagpuan po namin itong dalisay na balita ng kaligtasan sa pamagitan ng naisulat ng katotohanan. Ama, kayo po ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa pag-asa na ibinigay sa amin na habang kami po ay lumalago sa aming pananampalataya sa gitna ng pagtitis, pag-umusig, ay lalo pong kaming lumalapit sa pag-asang yun. Na inintay po namin hanggang sa pagdating ng aming Panginoon na ibigay niyang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan sa langit magpakailanman. Ama, hindi po kami sakdal sa aming sariling paraan. Kami po ay nagkakamali, nagkakasala. Patawarin po niyo kami, Diyos. Bigyan niyo kami ng kapagbabaan, tanggapin namin ang aming pagkakamali at magsisi. Idinadalayan po namin aming pamahalaan na sana'y magkaroon po ng payapaan upang kami yung mga anak ay mabuhay sa katiwasayan at kapayapaan ng paglilingkod sa inyo. Ang lahat ng mga ito, Diyos, ay aming dinadalangin kung nagpapasalamat sa dakilang pangalan ng Kristo. Amen. Maraming salamat po. Loobin ng Panginoon po sa Martes ng gabi. Tayo po muli magkasama-sama sa ating pang-aaral sa Facebook. Ingat po tayo.